Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Pag-usapan natin itong nasa ating screen. From January to September 2024 mga kababayan, ito po ang may pinakamalalaki ng nagastos na may kinalaman po sa May 2025 midterm elections mga kababayan. So ito po ang may pinakamatataas, sila po ang top ad spender sa TV, radio, print, and billboards. Hindi pa ba kasama rito ang social media? Kasi sa social media, may bayad din mga kababayan kapag nagpa-advertise ka. So ayon po dito sa reports from Philippine Center for Investigative Journalism, January to September 2024. So, ayon po sa Nielsen Ads Intel, sila po, ito po yan po yung mga nakikita ninyo, ang pinakamatataas na ginastos na sa kanilang ads, sa telebisyon, sa radyo, sa print at billboards. Yan mga kababayan. So, meron po ritong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 kandidato po at 2 party list groups. Okay? So unang-una mga kababayan, umpisa na natin siyempre sa pinakamalaking nagastos at ito'y nabalita na rin ilang araw ang nakararaan. Ang pinakamataas po na nagastos from January to September 2024 ay etong si Camille Villar at si Amy Marcos na nakagastos na hanggang September pa lang po ito last year. Nakagastos na po sila ng mahigit 1 bilyong piso sa kanilang mga ads. To be exact, si Camille Villar, 1,076,000,000 mahigit. Si Amy Marcos naman, 1,040,000,000 mahigit. Yan po ang nagagastos na itong dalawa. Kasi alam niyo mga kababayan, itong dalawa, si Camille Villar at si Amy Marcos, ito po yung nandun sa ang ranko po nila pagdating po dyan sa Senate race ay 12, 13, 14, 15. Kaya naman talagang todo gasto sila dyan po sa kanilang campaign ads sapagkat medyo tagilid sila mga kababayan. Kasi 12 lang kukunin sa senators So nandun sila sa 12, 13, 14, 15. So kinakailangan nilang umangat. Kaya panay ang pakita netong mga kandidatong ito. Diba? Kung matatandaan natin si Camille Villar, sabi niya, kailangan natin ng bago. Bago, tagal-tagal nyo na sa politika. Bago. Diba? Dami nang bilyar dyan sa politika. Tapos sasabihin niya, bago daw. Tapos si Amy Marcos, ito naman kung ano na rin ang naiisip. At meron pa nga pa pelikula-pelikula. Hindi nga natin alam kung siya may pakana doon sa pelikulang Pepsi Paloma na pwedeng mangyari, masiraan ang mga Soto. Sa ganon, medyo bumaba ang ratings ng Soto at medyo umangat siya. Ganun po yung naiisip ng ating mga kababayan Sa politika talaga, gagawin mo lahat para lang ikaw ay manalo. O pangatlo po, si Abby Binay, yung naggumastos na mga kababayan ng 580 million pesos. Grabe mga kababayan, laking pera, 580 million. Sana all. Saan kaya nila nakuha tong ganito kalalaking pera? At wala silang pakundangan kung gastusin yung pera na yan. Francis Tolonges, Tolentino, 417 million. Ito naman si El Rey Villapuerte, itong manyakol na congressman dyan po sa sa Bicol Region. Ito pong si El Rey Villapuerte, yung meron pong mga hugot lines, pick-up lines. Sabi niya, lamesa ka ba? Bakit? Kasi ang sarap mong patungan. Utik yan talaga si El Rey Villapuerte. Saka ito yung nakita na na namimigay ng pera nung baha po sa Kamsur. Namimigay ng pera to doon sa gitna mismo ng baha, mga kababayan. Pero yung palalapitin mo yung mga tao. Para maabutan mo, nando ka sa gitna. Para ka nasa lawa, tapos nakabangka siya. Nag-aabot siya ng pera.
Kakaiba tong El Rey Villafuerte. O gumagastos na siya ng 355 million para po sa kanyang pangangampanya. Grabe, no? Benhur Abalos, ito matindi. Ito si Benhur naman, nakikita ko kahit saan. Ang dami na itong mga tarpaulin, mga kababayan niya, sa gilid ng kalsada, kung saan-saan. Ang nagastos na pala ni Benhur Abalos ay 314 million. Mga yayamanin na. Bong Revilla, gumastos na ng 140 million. At si Bongo, gumastos na ng 113 million para sa kanilang campaign ads. At ang pinakamalaki sa party list na gumastos na ay etong vendors party list, mga kababayan. Ito yung yung party list ni Diwata na parang nangyari, ginamit lang si Diwata kasi fourth nominee si Diwata ang fourth nominee bibihira yan na mapasok, pero lang kung talagang sobrang laki ng botong nakuha ninyo. So yung tatlong nominee na hindi naman vendors, mga mayayamang tao, ginamit itong si Diwata para itayo itong vendors party list para para umangat. Ito naman si Diwata, tatanga-tanga rin, palibasa. Ewan ko kung wala kasi si Diwata, sa totoo lang. Sirang-sira na si Diwata. Ewan ko lang kung iboboto pa ito ng taong bayan, itong kanyang party list. Kaya ito, gumagastos ng pagkalaki-laki. Gumastos na ng 14 million pesos. At itong talino at galing ng Pinoy, party list, gumastos na rin ng 14 million. So yan pong binanggit natin ang may pinakamalalaki na pong nagastos. Ano lang po ito, January to September 2024 sa kanilang pangangampanya para po sa 2025 midterm elections. Ito mga kababayan. Etong mga to, yung gumagastos ng pagkalaki-laki dito sa kanilang kampanya, ito po ang mga nakakatakot iboto. Sa totoo lang mga kababayan, sila po ang mas pinaka nakakatakot iboto. Bakit? Isipin ninyo, 1 bilyon gagastos ka sa pangangampanya. After nun ba, pag nanalo ka na, anong gagawin mo? Ano ang unang-una mong gagawin? Para sa bansa ba? Sabi, maglilingkod ako sa aking bayan, mahal na mahal ko ang Pilipinas. Sabihin pa ng iba. Hindi, ang unang-una mong gagawin, syempre, kikwentahin mo yung nagastos mo, yung lahat-lahat ng nagastos mo, at iisipin mo na ngayon, paano mo mababawi yan? Saan pa ba nila kukunin yan? Saan nila babawiin yan? Pero mo gagastos ka 1 billion sa pangangampanya para manalo ka senator? Pagkatapos, pagka nando ka na, senator ka na, hayaan mo na lang na gumastos ka at ikaw ay tapat na maglilingkod sa taong bayan? Ganun ba yan? Lokohin yung lelang ninyo. Eto mga kababayan ay malamang at sa malamang babawiin nila yan. Paano nila babawiin? Diskarte na nila yan. Kaya nga pinag-uusapan natin to mga kababayan para malaman niyo kung sino-sinong kandidato ang may pinakamalalaki na gastos kasi ito ang may pinakamalalaking babawiin. Sabi naman ng iba, hayaan mo na, pera naman nila yan Hindi, okay lang yun. Pera nila. Kung pera talaga nila yung ginastos nila, okay lang yun. Ang problema, saan nila babawiin? Siyempre sa pera ng taong bayan nila babawiin yan. Grabe mga kababayan, Ang lalaki na nagastos. Naghihirap ba talaga Pilipino? O tayo lang ang naghihirap, tapos sila naman, sila yung patuloy na yumayaman. Grabe. Gagastos ka ng ganyang kalalaki, bilyon. At yung iba, milyones. Para lang manalo. Sigurado, kapag nanalo to, babawiin nila yan. Ano, tanga? Hindi nila babawiin yan? Babawiin nila yan. Kaya etong mga kandidatong ito, sigurado ako mga kababayan, ito po yung mga may pinakamalaking babawiin po kapag sila'y nakapwesto na
kung sila'y manalo na diyan sa kanilang mga tinatakbuhang mga posisyon dito sa darating na 2025 elections. Tingnan niyo mga kababayan, oh. Etong vendors party list ni Diwata. Ang laki na nagastos, 14 million. Vendors, Sana all vendors ganyan. May perang 14 million para panggastos para lang manalo sa kanilang party list. Mga kababayan, 14 million. Ano lang po yan hanggang September. May October, November, December pa. January na ngayon. May 4 months pang hindi na-account. Baka na-doble na to. So kung 14 million, 28 million kung na-doble. So itong vendors party list ni Diwata ay talagang eager na manalo. Gumagastos talaga ng malaking pera. Kaya pag ito nanalo, itong vendors party list ni Diwata, malamang babawiin ito. Sigurado yan. Magbabawi yan. Kalokohan yung na hindi nila babawin. Ano yun? Talagang bayani. Maglilingkod kami sa taong bayan. Kalokohan ninyo. Lokohin ninyo mga lelang ninyo. Kaya tandaan nyo mga kababayan sabi nga ni Mayor Vico Soto siya nga hindi siya masyadong gumagastos. Bakit? Kasi ayon sa kanya, ang mga kandidatong talagang gumagastos, malaking ginagastos, babawiin niya yan kapag nakaupo na siya. Kaya ganito, kung eto mga to, gumastos ng gumastos, at sa tingin naman natin, wala namang silbi, hindi naman maglilingkod ng maayos kasi magbabawi nga lang, paiyakin na natin to mga kababayan. Paano paiyakin? Huwag nyo iboto. Hayaan nyo silang gumastos ng pagkalaki-laking pera. Huwag natin bigyan ng pagkakataon na mabawi nila yan. Kasi pag pinaupo nyo yan, hindi na kayo priority niyan. Ang priority niyan, magbawi ng kanilang mga ginastos. Kaya isip-isip mga kababayan, isip-isip tayo. O bago tayo magtapos mga kababayan, Balitang Maynila muna tayo. Okay, ito Balitang Maynila po tayo mga kababayan. Ito, ayan. Nagkaroon po ng groundbreaking ceremony kahapon sa pagtatayo po ng 10-story Kalinga sa Maynila Center mga kababayan. Okay, groundbreaking ceremony kahapon po yan. Kalinga sa Maynila Center. Yan po sa President Quirino Extension, Corner Zulueta Street, Paco, Manila. Ayan po mga kababayan, Ayan po yung groundbreaking ceremony. Ayan mga kababayan, si Mayor Hani Lacuna. Ang mga pangangailangan po ng ating mga PWD, solo parents, senior citizen. Ang mga job fair. Ang mga pangangailangan po ng ating mga kababayan. At kung ano-ano pa. Ito po yung tinatawag naming Kalinga sa Maynila. Okay, yan, groundbreaking ceremony January 24, 2025. Construction of 10-story Kalinga sa Maynila Center, mga kababayan, Quirino Extension, Corner Zulueta Street, Paco, Manila. Ayan. Para po sa pakinabangan ng lahat ng nakararami, magpapagawa po ang inyong pamahalaan ng infrastruktura para sa Manileño. Ito po ang Kalinga sa Maynila Center. Hindi ito kapritsyo lang o pakitang tao sa pagiging makatao. Ang itatayo po natin dito ay kauna-unahang Kalinga sa Maynila Center kung saan may pasilidad para sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Ayos ko rin pong bigyan diin, ang pagpapagawa nito ay hindi galing sa utang. Ayan. Dami na naman mag-react ng mga nito, mga kalaban ni Mayor Hani Lacuna. Pwede naman pala magtayo ng hindi kinakailangang umutang. Ang pondo po dito na gagamitin ay mula sa ating pagsisinop at maayos sa pangangasiwa ng ating pondo.
Ito po ang Kalinga sa Maynila Center na regalo natin para sa mga Manileño. Ayan po. At groundbreaking ceremony. Ibig sabihin, hukayin na yan. Sisimulan na yung Kalinga sa Maynila Center. Hindi po ito inutang lang, mga kababayan. Ito po ay meron talagang pondo, hindi inutang at malamang hindi yan pagpapapogi, mga kababayan. Kasi nga talagang pinondohan eh. Ganun po yung ganun po talaga yung paglilingkod. Hindi yung utang ka ng utang, tapos ganito kasi nangyari mga kababayan, nangutang ka ng nangutang, nagpatayo ka ng mga infrastruktura. Ngayon, yung pagnatayo mo na yung infrastruktura, anong susunod? Magbabayad ka na ngayon ng utang. May interest pa. Lugi ka pa. Diba, lugi ka pa. Kaya mas maganda kung magtatayo ka ng mga infrastruktura na hindi sa utang. Para at least, ang papasok lang na pera sa inyo ay yung mga kikitain mo dun sa sa infrastruktura na yon. Diba? Kasi meron nga akong kakilala eh. Meron siyang binabayarang utang. Pinambabayad niya doon sa utang niya, ginagawa niya, nangungutang din. Hindi mangyayari. Mababaw ka ng mababaw sa utang kasi yung pinangbabayad mo sa utang, utang din. Dapat, katulad ni Mayor Hani Lacuna, may pondo ka. Gagawin mo tong Kalinga sa Maynila Center. Ngayon, maglalabas ka muna ng pera at kapag ito ay okay na at operational na, doon na papasok ang pera para sa pondo ng Luzon ng Maynila. At least wala kang binabayarang interest. Kasi ang laki rin ng interest mga kababayan eh. Sabihin mo 3.5%. 3.5% ng sabihin natin ilang 10 million. Sabihin, hindi, masyado naman malaki 10 million. 5 million. 5 million mga kababayan. Tapos kunin mo yung 3.5%. Ilan din yan? So sayang yung tubo. Diba? Kasi kaya naman ganun yung nangyari nung nakaraan kasi nga kinakailangang magpapogi. Syempre tatakbo sa national position eh. Diba? So ayun mga kababayan, congratulations po dyan po sa pamunuan ng Luzon ng Maynila sa pangunguna ni Mayor Hani Lacuna. Dahil po sa inyong malasakit dyan po sa ating mga kapwa Batang Maynila. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.